Amang Diyos ni Hesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang gabi. Ngayon po ay Biyernes, araw ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, isang realidad na dapat nating tanggapin na tayo ay naninirahan sa hindi perpektong mundo. Ayaw man natin itong tanggapin, pero isa itong realidad na dapat nating makita na ang mundo ay hindi perpekto. At kung hindi perpekto ang mundo, nangangahulugan na ang buhay din natin ay hindi perpekto. Kaya nga minsan kahit meron ka na ng lahat ng bagay, nabibili mo na ang mga bagay na gusto mo, tanungin mo minsan ang taong ito, masaya ka ba? Marahil may punto sa kanyang buhay na masaya siya kasi nakukuha niya ang lahat ng bagay. Pero hindi sa lahat ng aspeto pwede tayong maging masaya dahil ang mundo ay hindi perpekto. Ang buhay ay hindi perpekto. Sino po ba sa inyo dito ang hindi nakakaranas ng problema? Meron po ba?
Sino po sa inyo dito na ang buhay niya ay puno at laging puno ng kaligayahan? Meron po ba? Meron po ba ditong puno ng problema ang buhay? Baka lahat tayo ay magtaas ng kamay. Dahil ang buhay ay hindi perpekto at ang mundo ay hindi perpekto. Pero mga kapatid, kung hindi perpekto ang buhay, kung hindi perpekto ang mundo, bakit patuloy tayong nakikipagsapalaran sa buhay na ito? Dahil alam natin, sa kabila ng hindi pagiging perpekto ng mundo, merong Diyos na gagabay. Merong Diyos na nagbibigay sigla sa malungkot na buhay. Merong Diyos na nagbibigay kasiyahan sa kabila ng ating maraming pagsubok at hirap ng buhay. At ano po ang hamon sa atin sa araw na ito? Buksan ang ating mga mata, buksan ang ating mga puso, at makikita natin na kailanman ikaw ay hindi pinabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa gabing ito? Mapapansin po natin sa ating unang pagbasa mula po sa sulat ni Apostol Santiago, ano yung kanyang panawagan? Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. At kung titingnan natin ang mga propeta, hindi naman sila namuhay ng perpekto. Marami din silang pag-uusig. Marami din silang problemang hinarap. Maraming mga tao ang tumaboy sa kanila. Pero paano nila nalagpasan ang lahat ng mga pagsubok na ito? Sa pagtatiyaga. Sabi po sa ating unang pagbasa, buong tiyaga silang nagtiis sa kahirapan. Tayo pong mga Pilipino, may kasabihan po tayo, kapag may tiyaga, ano po yun? May bulalo. No? May nilaga. Pero nangangahulugan mga kapatid, ng isang taong puno ng pagtitiyaga ay nakakapagkamit ng tunay na pagpapala sa Diyos. Lahat ng marunong magtiyaga nakakakamit ng pagpapala mula sa Diyos. Aminin natin mga kapatid, isang bagay po ang nawawala sa panahon natin ngayon. At ano po yung nawawala sa panahon natin ngayon? Lalong-lalo ng mga kabataan, ayaw na ayaw magtiyaga dahil ayaw mahirapan. Pero sa pagtitiyaga, ang tao ay nahihirapan. Pero tandaan natin, ang buhay natin ay hindi lang buhay na paghihirap, kundi sa bawat buhay, merong naghihintay sa ating gantimpala. Merong naghihintay sa ating pagpapala. At ang pagpapalang ito, nagmumula hindi kung kanino man, kundi ang pagpapalang ito, nagmumula sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, nandoon yung paghihirap, nandoon yung sakit, nandoon yung dalamhati ng pagiging hindi perpekto ng mundo, magtiyaga ka. Dahil ang taong marunong magtiyaga, tunay na magkakamit ng pagpapala. Pero paano makakamit ang pagpapala? Manatili sa pangako natin sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay may pangako sa atin. At ang lahat ng pangako ng Diyos, kailanman hindi niya binigo. Ang lahat ng pangako ng Diyos,
kailanman ay kanyang tinupad para sa atin. Pangako ng Diyos na sasamahan niya tayo sa buhay na ito. Pangako ng Diyos na siya ay magpapadala ng kanyang anak upang tayo ay tubusin sa buhay na ito, sa ating buhay pagkakasala. Lahat yan ay tinupad ng Diyos. At ang pagtupad sa atin ng Diyos, ng mga pangako niya, ay nagdulot sa atin ng napakalaking pagpapala. Kaya mga kapatid, ang lahat ng marunong magtiyaga at magtiis, magkakamit ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya, lakasan natin ang ating loob. Lakasan natin ang ating pananampalataya. Lakasan natin ang ating pagtitiwala. Dahil ang lahat ng taong nanampalataya, nagtiwala, ay patuloy ding pinagpapala. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang tingnan. Hindi man perpekto ang buhay, pero ang buhay ay maganda. Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Hindi man laging masaya ang buhay, alam natin na ang ating buhay ay pwedeng maging masaya dahil tunay nating kapiling si Jesus. Kaya patuloy tayong magtiyaga, patuloy tayong magtiis, dahil alam natin na merong pagpapala at merong tunay na biyayang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. At paano natin makakamit ang mga bagay na ito, mga kapatid? Manatili din tayo na tupdin ang ating pangako kay Jesus. Manatili din tayong tupdin ang ating pangako sa Diyos. Kaya nga mapapansin natin mga kapatid sa ating ebanghelyong napakinggan, nagpapatungkol po ito sa pagsasama ng lalaki at babae. At ang mga Pariseyo sa ating ebanghelyo, tinanong si Jesus, pero bakit gano'n na lamang ang tanong nila sa Panginoon? Dahil gusto nilang siluin ang Panginoon. At ano ang tanong nila? Na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Pero anong tugon ng Panginoon? Ang tugon ni Jesus, kasi sinasabi ng mga Pariseyo, bakit po nung panahon ni Moises, nilagdaan niya po yung kasunduan na yon? Pero napakaganda ng sagot ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, noong simula't simula pa, inilaan ng Diyos ang lalaki para sa babae. Pero dahil sa katigasan ng inyong ulo, nalagdaan ni Moises ang kasunduan. Pero ano ang kagustuhan ng Diyos? Ang kagustuhan ng Diyos ay magsama ang lalaki at babae. Pero bakit nababago? Dahil tayo mismo minsan ang sumusuway sa pangako sa Diyos. Mga kapatid, ang buhay pag-aasawa ay hindi din perpekto. Ang buhay pag-aasawa ay hindi rin masasabi nating puno na lamang ng sigla, puno na lamang ng saya. Tama po ba? Hindi ko po alam wala akong asawa. Pero alam natin ang realidad na ang buhay pag-aasawa hindi madali. Pero bakit patuloy na merong lalaki at babae na nagsasama hanggang dulo ng kanilang buhay? Bakit? Dahil sa pagtitiyaga. Sa pagtitiyaga na mahalin ang kakulangan ng isa't isa. Sa pagtitiyaga na tupdin ang pangako sa Diyos. Sa lungkot at saya, sa hirap at sa ginhawa. Kaya ganun din ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Hindi perpekto, pero nangangailangan
ng pagtiyataga. At sa pagpapatuloy ng banal na misa natin para sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin, na ang bawat mag-asawa marunong magtiyaga. Magtiyagang mahalin ang kakulangan ng bawat isa. Isama din natin sa ating misa sa araw na ito na tulungan din tayong maging matiyaga sa hindi perpektong mundo. At tandaan natin, sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang bawat tiyaga ay may kalakip na gantimpala, biyaya, at pagpapala mula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.